Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon na nga ang nangyari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka sa hukom na tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat po sa pagpunta, bagamat hindi pa rin maganda ang panahon, gayon pa man ay narito pa rin kayo upang ipahayag ang kanyang debosyon at pagmamahal sa pong Nazareno. Pinagdarasal din natin ang ating mga kapatid na sa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa mga may sakit, mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig. Lalo na yung mga nasalanta ng bagyo na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Meron po tayong kasabihan na daig ng taong maagap ang taong masipag. Daig ng taong maagap ang taong masipag. Maagap, iyon ay isang katangian na napakahalaga sa buhay natin. Sapagkat ang taong maagap, napaghahandaan niya ang maraming bagay. At kung napaghahandaan ang maraming bagay, mas maililigtas mo ang mga importante sa buhay. Kaya nga siguro, ang iba sa ating mga kababayan, kaya nga mas lalong mahalaga na maging maagap sa buhay. At hindi lang ito totoo sa panahon. Kaya nga babala ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, kung sa panahon, sa kalikasan, dapat tayong maging maagap, lalo't higit sa iba pang bahagi ng ating buhay. Meron naman pong mga pananda, simptomas ika nga,
para malaman natin na lumalala na ang isang bagay. Kaya ito yung ipagdasal natin ngayon sa Poong Nazareno. Talasan ang ating puso. Kaya nga sa unang pagbasa, sabi ni San Pablo, napakahalaga ng Espiritu Santo upang tayo'y maging mapagkumbaba, mabait, matyaga, nagmamahalan, at mapagpaumanhin. Ang Espiritu Santo ang siyang magliliwanag sa ating puso at kalooban. Dahil lagi naman pong may pananda na ibinibigay ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng Poong Nazareno. Kung darating man ang panahon makaharap natin siya, may isa akong tiyak na sasabihin niya sa atin, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sapagkat naniniwala po ako, lahat tayo binabalaan niya. Lahat tayo pinapadala niya ng mga tanda. Ngunit minsan lamang nakakalungkot, nagiging manhid tayo, nagiging bulag at bingi sa mga pananda niya. Kaya nga, maging mapagmasid tayo at maagap. Yun ang naidudulot sana ng ating debosyon. Itong pagsisimba natin, yung pangungumpisal natin, yung pagdarasal natin, pinapatalas ang puso at kalooban natin, lalo na sa mga hindi magandang nangyayari. Sapagkat wala naman pong dumarating ng basta-basta lang sa buhay natin. Kung sa buhay mag-asawa ninyo, napapansin mo, hindi na kayo ganon kadalas mag-usap. At kung nag-uusap man kayo, minsan panay pagtatalo na lamang o pera lamang. Hindi kaya tanda iyon galing sa Kanya na pagukulan mo ng oras at pansin ang iyong buhay mag-asawa? Pag ang iyong anak nagiging mapaglihim na sa iyo, umuuwi na ng oras, at hindi mo napapansin ang daloy ng kanyang pag-aaral, di kaya tanda na yon na dapat mo nang mas pagtibayin ang inyong samahan at wag mo nang intayin, magising ka na lang ng isang araw, adik na pala yung anak mo, nabuntis na yung anak mo, hindi na pala pumapasok ang anak mo. At ikaw mismo, kung napapansin mo, ikaw o sino man sa pamilya mo, hindi na sumasama sa iyong magsimba, hindi mo na nakikitang nagdarasal, sumasagot-sagot na, nangangatwiran na, di kaya ito ay mga tanda na galing sa Diyos na maging maagap ka na at bigyan mo na ito ng pansin. Kung sa katawan natin, nangungusap na, di po ba minsan nagiging huli na rin ang lahat sa atin? Yung akala mo simpleng ubo, simpleng pamamayat, hindi mo pinapansin, nagiging malubha na pala. Lalo tigit ang ating kaluluwa. Hindi naman po biglaan ang pagbagsak ng ating kabutihan at ugnayan sa Diyos. Sabi ko nga po, kung napapadalang na ang iyong pagtawag sa Kanya, mas nabibigyan mo na ng oras ang mas maraming bagay, pero nararamdaman mo parang kinukurot ka pa rin ng Diyos ang iyong konsyensya, sapagkat mga kapatid, dito sa ating kalooban, sa ating konsyensya, ito ang huling yugto ng pangungusap at pagpaparamdam ng Diyos. Kaya
ito yung ipagdasal natin mga kapatid, na huwag natin sayangin ang mga pagpaparamdam at pananda na nanggagaling sa Diyos. Minsan binabagabag tayo ng Diyos. Minsan pinapahintulutan niya ang matinding pagsubok sa buhay natin. Pero yun pala mga kapatid, katulad ng krus, ay tanda ng kaligtasan. Minsan nakala nyo, malas yata ito. Malas tong nangyari sa negosyo ko. Malas tong nangyari sa buhay ko. Hindi nangyari yung gusto ko. Pero iyon pala ay bahagi ng pagkaagap ng Diyos. Alam nyo, mas maagap ang Diyos. Kaya gagawa siya ng paraan para tayo maligtas, para tayo magising, para tayo matuwid. Kaya ipagdasal natin na sana maging bukas ang puso natin para ating tunay na maramdaman ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Kaya sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, lubakang maawain at mapagmahal. Ikaw ang unang maagap sa lahat. Inaagapan mo na kami malayo sa iyo. Kaya nga't minsan binabagabag mo ang aming konsyensya upang mapaalala sa amin ang tamang landas. Maagap ka upang kaming lahat ay lalong dapat magbuklod at maitama ang landas. Kaya nga't minsan pinapahintulutan mo ang mga pagsubok sa buhay upang kami magising at aming mapagtanto ano ang mas mahalaga sa buhay. Tulungan niyo po kami na maging maagap, maging mapagmasid, maging makiramdam at mabasa ang mga panandang ipinapadala mo sa aming buhay, sapagkat wala kang ibang hangad kung hindi ang aming kaligtasan, ang aming kagalingan, ang aming kalakasan, at ang aming kapayapaan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.